Department of Justice iginiit na hindi dapat pinaghahandaan ang pag-aresto sa mga co-perpetrators ni former President Duterte habang wala pa ang International Criminal Court warrant. Ang ahensya naman itinangging binabantayan ang lokasyon ng mga co-perpetrators ni Duterte. Yan at iba pang balita na tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inamin ng Department of Justice na wala itong preparasyon isinasagawa ukol sa posibilidad ng pagsuko sa mga co-perpetrators ni former President Rodrigo Roa Duterte sa kasong kinakarap sa International Criminal Court. Ayon mismo kay Justice Spokesperson Attorney Paul Martinez, ang kagawaran ay hindi pa pinaghahanda ang patungkol rito. Git kasi ng tagapagsalita na sa kasalukuyan ay wala pa rin inilalabas o miski natatanggap na kopya ng arrest warrant laban sa mga pinangalanan kasabwat ng dating Pangulo. Kung kaya naniniwala ang opisyal na bunso nito ay walang nakikitang dahilan para sila'y maghanda o gumawa ng preparasyon sa pag-aresto. Kanya binigyan din na ito'y magre-resulta lamang ng espekulasyon o ang Justice Department ay maghahanda sa kabila ng wala pang warrant na inilalabas ang International Tribunal laban sa mga co-perpetrators. Ipaman, kanya sinabi na kanilang nire-respeto ang karapatan ng bawat individual lalo na patungkol sa naturang issue. Narito at pakinggan ang payag ni Attorney Paulo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. Well, wala po. Because wala pa namang arrest warrant eh. We have no right or we're not in any position to do that. Okay? Again, we respect the rights of all individuals. Kapag wala pang arrest warrant, then there's no reason for us to take custody of them. Diba? There's also no reason for us to prepare for the eventual arrest kasi that would be speculative. Ang tangi pa lamang pagtitiyak ng Department of Justice ay ang kanilang paghihintay sa ilalabas na resolusyon ng kataas-tasang hukuman hinggil sa mga petisyon may kinalaman sa kaso ng pag-aresto kay former President Duterte. Ito nila ang kanilang pagbabasihan sa kung anong aksyon o hakbang ang gagawin sakali man mag-issue at makatanggap na ng kopya ng arrest warrant. Subalit paglilinaw naman ng kagawaran na kanilang hindi binabantayan o minabanmanan ang kinauroroonan ng mga pinanangailangan na co-perpetrators ng dating Pangulo. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Martinez, paglabag ito sa karapatan nila kung kanilang babantayan ang lokasyon kahit pa walang direktiba. Kung kaya't ay kikilos na lamang sila sa oras na magkaroon ng katusan, nagsasabing dapat aksyonan ang pag-aresto. Narito muli si Attorney Paulo Martinez, ang tagapagsalita ng kagawaran ng katarungan. Hindi po, no. That will be in violation of their privacy, correct? Of certain civil rights. So until a compelling order is issued that tells us we should do so, we see no reason to... Si former President Rodrigo Roa Duterte ay kasalukuyan nakadetene sa The Hague, Netherlands sa kinakarap na kasong crimes against humanity dahil sa implementasyon ng war on drugs. Pinangalanan co-perpetrators niya rito sina Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at iba pang matataas opisyal sa nakalipas na administrasyon. Nagulat live mula dito sa Department of Justice. Ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.